Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Kamusta na po ang health ninyo sa lahat ng mga may health issues, health condition, or chronic lifestyle diseases? Okay? Question and answer tayo ngayon. Okay? Regarding your nutrition, regarding your fasting, regarding your exercise. No? Maraming mga gumagawa ng lifestyle modification pero may mga mali-mali pang nagagawa. Okay? So, isa-isayin natin, i-correct natin isa-isa. No? And alam natin, no? Napaka-importante ang health natin. How? Why? Siyempre, gusto natin quality of life. Okay? Quality of life. Yung may enjoy mo ang buhay, may enjoy nyo yung mga mahal nyo sa buhay, and yung iba, nababawasan ang iniinom, na mga maintenance, nababawasan yung gastusin nila, and still nag-i-improve ang health. Paano natin magagawa ito? Please share this live, Q&A. If you're doing the low-carb lifestyle, let's have a question and answer. No? So, please share this para may mga may idea sila. Paano i-correct yung mga ibang ginagawa natin na lifestyle modification. No? Well, sa totoo lang, marami sa atin, paano kaya yon? Paano kaya gawin ang low carb? Tapos, pagka ginawa nyo na, maraming mga nararamdaman. Okay, tandaan niyo when you do this low carb lifestyle, nagtanggal kayo ng mga high carbs, mga refined, mga processed food, ng sugar food, sugar drink, your kidney will bring out these electrolytes. So, ilalabas niya mga electrolytes. Kaya kadalasan, nakakaramdam tayo ng mga discomfort. Ano to mga discomfort? Ito yung mga headache, dizziness, palpitation, no? Body pain. Ibig sabihin, nadidehydrate ang katawan natin. Kaya, mag-ingat po tayo. We need to take these electrolytes para mabawasan or maiwasan natin itong mga nararamdaman ng mga discomfort. Eventually, during workout na lang, pagka nag-sweat out na lang tayo, pagka nag-adapt na ang katawan natin sa low carb, you can still take the electrolytes, pero during workout na, mga exercises. Okay? Yan yung mga importante. Tapos, if you are taking medication, lalong-lalo na if you have hypertensive meds, merong diuretics siya, yung thiazide, hydrochlorothiazide, papalitan natin yan. Tatanggalin natin yung hydrochlorothiazides kasi it causes dehydration itong diuretics na to. Magpapaihi na nagpapaihi. So, mas nadadagdagan, mas lumalala yung mga nararamdaman ninyo. No? Pagka nagtitake pa tayo ng maintenance na yun. Well, tatanggalin lang naman natin thiazides. Then, if you still have mga anxiety, mas maganda is i-monitor natin yung mga vital signs, blood pressure. If you're diabetic, much better is ma-monitor din natin ang inyong sugar. Okay? Importante yan, lalo na sa mga nag-i-insulin. Yung iba kasi, nagtitake ng medication, pag nag-start ng low carb, bumababa talaga ang sugar. Tapos ang nakakatakot dyan, pagka sobrang baba, iinom pa rin tayo ng mga oral medication. So, much better is ma-guide, ma-monitor ng health practitioner. Okay? So, ito yung importante sa atin. And then, marami kayong mararamdaman. Kaya, you need to listen to your body. Huwag niyong titiisin yun. Lalong-lalo na doon sa mga nagpa-fasting lang, hindi sila nag-low carb or hindi nila inaayos yung mga kinakain. Yung iba kasi nagpa-fasting, they're going to break their fast, eating high carbs, mga sugar food, sugar drinks. So eventually, hindi nyo makakayanan na palagi naka-fasting yan. Ano yan? Nahihirapan ng katawan natin pagka ganun. So, we need to listen to our body. Eat whenever you're hungry. Okay? Yung iba nagtataka, no? Dok, naglo-low carb ako, bakit hindi nakokontrol ang aking sugar? Hindi nakokontrol ang BP ko? Well,
merong instances, may mga coach kami na kahit hindi gutom kumakain. So, nasanay sila yung 3 meal a day, tapos may mga merienda pa. So, kahit hindi gutom, subo pa rin sila ng subo. So, we need to listen to your body. If not hungry, wag pong kumain. Kadalasan yan yung mga tumatambay sa kitchen, tumatambay sa dining area. Okay? Tapos may iba, mababa na ang BP. So, dyan, need natin mag-review ng mga medications, tapos i-adjust. Or minsan, nagbabawas tayo. Kasi, sobrang baba na, no? From 120/80, tapos ang BP ninyo below 90/60, talagang mag-a-adjust tayo ng medication. Nag-i-improve ang inyong blood pressure, kung gano'n. Okay? So, no need for this medication. Pero syempre, pagka tinanggal yung mga medication, we need to observe pa rin yan. Monitor pa rin natin ang BP. Meron tayong tinatawag na rebound hypertension, and we need to address that eventually. Okay? Okay, so hello. Kung may mga questions kayo. Ayan. How to reduce your cholesterol. Okay? Okay, you can lower your cholesterol dun sa mga nag-anxiety, no? Sa akin, if all the parameters are okay, normal po lahat except for the cholesterol and the LDL, no? Mataas siya. Okay? Nothing to worry about that. Ngayon, kung nag-anxiety po kayo, kinakabahan kayo, bakit mataas? You can lower it down without taking the lipid-lowering drugs. How? Doing fasting and doing exercise. So, you need to do movement, activity. Okay? Mapapansin niyo bababa po yan. Okay? So, need natin ng fasting and exercise. So, ang sa akin, no, 3 times a week na lifting exercise, tapos 3 times a week na cardio exercise. Maximum lang sa akin, 30 minutes. You need to enjoy every workout, no? Kasi pagka hindi nyo na-enjoy itong workout, ang tendency natin, after a month or 2 months, titigil po kayo. So, kung gusto nyo enjoy, maging lifestyle niyo na merong exercise, enjoy first. Walking, the best cardio exercise. Walking lang, 30 minutes maximum. Okay? Then, 3 times a week yan. Then, 3 times a week lifting. Kung ano lang kayang buhatin, wag muna tayo magbubat ng mabibigat. Okay? So, if you are morbidly obese or obese, I suggest or advise you to do cardio workout muna daily. Every day. 30 minutes maximum. Walking lang. Kung hindi kaya po, meron ako kasi mga coach, no? 30 minutes, hindi nila kaya. Ang kaya nila is up to 5 minutes lang or 10 minutes. That will do. Kung ano po munang kayang gawin, no? Walk muna. Kahit 5 minutes lang yan. Daily. Or pwede kayong 5 minutes sa umaga, 5 minutes sa hapon. Ang mahalaga dyan, nagkakaroon na tayo ng movement. Okay? So, sa umpisa, may mga nararamdaman. So, after a month pa na paglo-low carb or pag-change ng lifestyle, doon tayo mag-start ng activity. Sa umpisa is nutrition muna tayo mag-focus. Kasi, ang madalas niyan is yung total health natin is always, 80% always sa nutrition. 20% will come from our exercises. Okay? So, importante pa rin exercise. Although mas prioritize muna natin yung mga food that we put inside our body. Yun ang importante. Marami, no? Iba, no? Madalas kasi, ang kain na natin is labas. Pagka may celebration, lalabas. Bakit kaya napunta na sa ganyan? Dati naman, magluluto sa bahay. Diyan ang salo-salo palagi. Pero ngayon lumalabas. Why? Ayaw nang mapagod ang mga magulang na magluluto, mag-aasikaso, maghuhugas. Yan yung iniiwasan nila. So, mas convenient ang lumabas, kakain lang, celebrate, then go home. Problem is, the food that you're going to eat is puro nabudburan na ng mga artificial ingredients. Okay? So, yun yung mga delikado din sa atin in the long run. Okay? Sa ngayon, syempre,
na-enjoy mo pa rin yung sarap ng lasa. But in the long run, it damages our body. Kaya, if you have health issues, health condition, mag-focus kayo sa lutong bahay. Okay? The keto diet could cause low blood pressure, kidney stone, constipation, nutrient deficiencies, and an increased risk of heart disease. Strict diets like keto could also cause social isolation or disordered eating. It is not safe. Okay. Yes, kung mali ang paggagawa ninyo netong lifestyle na to. At the same lang dito, high carbs can also have an impact dun sa present diet nyo ngayon. It has definitely an impact. Eventually, hindi lang na, di ba yung mga na high carbs, nagkakaroon din ng kidney stones? Yung mga nag-high carbs, puro sugar, puro sugar food, processed food, nagkakos din sila ng constipation. Mga nutrient deficiencies din. Hindi na kumpleto yung mga kinakain ninyo. Sa totoo lang. Pansinin niyo yung mga kinakain ninyo ngayon. Puro junk food. Puro processed food. Diba? Grocery kayo. Yung mga nasa kahon, nasa plastic, yan ang mga snacks nyo. Lahat yan nagkakos ng damage. Okay? So if you're going to do the diet, the low carb, the keto, wrong, mali, may consequences. Kaya nga meron mga health practitioner that will advise you to do it correctly. Tama naman yan. Pagka mali-mali ang ginagawa ninyo, magkakaroon talaga ng problem. Kaya, hindi lahat. Okay? Ayan. Involving pancreas, liver, lahat naman may mga consequences when your diet is wrong. Hindi lang, hindi lang sa high carbs, sa vegetarian, sa mga keto or low carb. Pagka mali-mali po talaga ang ginagawa ninyong mga kinakain, talaga nagkakaroon ng problem yan. But if you're going to do it correctly, kasi nutrition lang itong pinag-uusapan natin. You need to do fasting. You need to do exercise. Eat whenever you're hungry. Nasanay na tayo, eto, sa generation ngayon, hindi gutom, kumakain. Bakit? Nakikita mo yung food, nakikita mo yung snack, nakikita mo yung mga sugar food, di ba? Very enticing sila. Kaya kahit hindi kayo gutom, may tendency talaga kayo na kakain. Okay? Hindi katulad dati, panahon ng mga magulang, mga lolo't lola natin. Kailangan mong magtrabaho bago ka magkaroon ng pagkain. Kailangan mong lakarin papunta sa bilihan bago ka makakain. Doon sa mga probinsya, kailangan mong maglakad, umakyat ng puno, o kaya maghukay ka ng lupa para ka lang makakain. Pagka hindi ka gagalaw, magugutom ka. Ngayon, madali lang bumili ng mga snacks. Mag-i-stock ka ngayon dyan. Hindi nasisira. Yung mga pagkain dati nun, paano ng mga lola natin, mga natural food, mga snacks natin nun, natural. Pagka hindi mo siya kain in a span of ilang days, masisira yun. Pero tingnan niyo yung mga food. Yung mga snacks ngayon. Stock kayo ng snack, kahit buwan yan, ilang buwan pa yan, hindi yan masisira. So, ibig sabihin, merong artificial ingredients yan. Yan yung nagda-damage sa atin. Eat real foods. Ito yung ina-advocate natin. You need to eat, you need to go back to eating real foods, natural food. Okay? Ayan. Hi, Doc. Okay. Salamat sa iyong oras. No worries, no problem. Ito ang aking advocacy to educate, no? Kasi
ang dami kong minomonitor, marami na po magpo 4 years na nagmo-monitor ako ng mga diabetic, CKD, mga gouty arthritis, mga fatty liver that improve exponentially ang kanilang health by just changing what they eat, changing their lifestyle, okay? Sleeping early, okay? Puro puyat na kasi tayo ngayon. Yan isa din nagkakos ng stressor sa ating katawan that will eventually mag-cause ng mga health problems natin. Okay? Ayan. Okay. Can't wait sa aking online consultation. Oh, yes. Pagka gusto magpa-consult, no, pasensya na. January na po yung mga face-to-face natin sa ACE-QC and ACE Valenzuela. January na. Puno na po yung slot. Dito sa Bukawi, available pa yung mga December. Okay? Ayan. Alam mo, natutuwa ako, no? May mga nagpa-follow up sa akin sa consultation. Pagka nakita ko na sa video call namin, ibang-iba na itsura nila. Grabe ang improvement. Dati na obese, ngayon sabi ko bagong nilalang. Ang ganda ng aura, makikita mo yung itsura nila na nag-improve ang kanilang aura compared dun sa previous nila. No? Yun yung nakakatuwa. Because how did they do it? Tinanggal lang nila mga toxic food. Tinanggal nila itong mga inflammatory foods. Unti-unti nagre-recover ang katawan natin. Huwag nating ipagsasawalang bahala yung mga pinapasok natin sa loob ng katawan natin. Okay? So, well, yung iba, madadapa, okay lang po yun. You just need, kasi ang healing ng ating katawan, ang recovery ng ating katawan, it will take our lifetime talaga yan para lang mag-improve. Kasi years na puro toxic ang ating mga kinakain. Years na puro processed ang nakasanayan nating ano. Kasi namamarket to, akala healthy, but sa totoo lang, it's not. Okay? May mga pagkain, may mga inumin na mas lalong na-aggravate yung ating health condition. Katulad sa mga diabetes. Okay? May mga inumin na sasabihin is very healthy sa mga diabetic. Hindi siya nagpapataas, very safe sa diabetic. Pero once na na-consume to, grabe ang shoot up ng sugar. So, insulin, sasabay na ulit ang insulin yan, tataas ulit ang insulin. Well, insulin, pagka tumaas yan, mataas, no? It will store fat, hindi yan magbaburn ng fat. Kaya pagka palaging mataas po ang sugar ninyo, mataas palaging insulin, kakaroon tayong insulin resistant, mag-store kayo ng fat, hindi kayo magbaburn. Kaya if you want to burn fat, if you want to be insulin sensitive, and you're diabetic, please cut out this food that causes high sugar in your blood. May mga pagkain na hindi matamis pero nagpapataas din ng sugar. You can monitor your sugar. Dati walang monitoring ng mga sugar. Makikita mo na lang siya sa blood chemistry. So, ngayon, may gadget na, random blood sugar, checkin mo. No? Kaya, yung advice ko nga, if you have gatherings ngayon, lalo na Christmas, no? May holiday season, may mga palaging Christmas party, or sa family nyo na lang, dun sa house na pagpupuntahan ninyo, mag-ready kayo ng mga BP, gadget, and sugar, yung glucometer. Bago kumain, check nyo muna ang sugar, check ang BP, tingnan ninyo. Sigurado yan. Meron dyan sa mga bisita, meron dyan, member of your family have a very high sugar. Ito pa ha, may patient lang ako kanina. Kurento niya sa akin. Kasi ito, matagal ko ng patient. Nagpa-follow up na lang sa akin. Wala na siyang medication for sugar.
controlled na. So, every follow-up sa akin, normal ang HbA1c, normal ang fasting blood sugar. Dati, nagme-maintenance siya sa diabetes niya. Ngayon, no more. Wala din siyang medication for hypertension. Ang ganda na ng kanyang mga laboratory. Tapos, meron siyang kapitbahay, no? Na mataas talaga diabetic. Paano niya nasabing, nakikita niya kasi palaging nakamedyas daw. Kahit na nakatsinelas, nakamedyas, no? Tapos, nakausap din niya, yun, tinutusok-tusok daw yung mga talampakan. Masakit. Tapos, ang gamot niya, oral meds and insulin. Okay? Sabi nga niya, pwedeng matanggal yung insulin. Pero alam mo, ang sagot, nakakain daw niya ang favorite niyang cake. Okay? Yung mga matatamis na dessert. No? Yan yung dahilan natin why ayaw pa rin natin tanggalin itong mga maintenance na to. Ayaw natin tanggalin itong maintenance na to, oral meds or the insulin, because yung cravings natin, yung addiction natin sa sugar, so high na kahit mag-insulin ka na, taasan pa yung dosage ng insulin, basta lang matikman ninyo yung favorite nyong cake na dessert. Okay? Pero, kaya naman. Sabi ko nga doon sa patient ko, kayo po, mas gusto ko na wala akong iniinom na maintenance kaysa kakainin ko yung mga sugar nasanay na akong hindi ko na siya hinahanap, Dok. Yung mga addicted ako dati, hindi ko na hinahanap. Pero, tingnan mo, nakakain naman siya yung gusto niyang kainan na real foods. Okay? Tapos, wala pa siyang maintenance. Hindi siya nag-i-insulin. So, tapos, ang feeling niya, ang lakas-lakas. No? Yan yung maganda sa mga hindi matataas na carbohydrate, mga high carbs na kinakain. Hindi antukin, hindi nanlalata. Okay? So, mas energetic. Pansinin ninyo, pagka kumain kayo ng meal, hindi pa rin kayo inaantok. Why? Because you're eating real foods. Okay? Yan. Yung GERD ko po, humihinga ako ng malaling galing diaphragm po. Yes. Okay, ang GERD, okay. Bakit nagkakaroon ng GERD is due to consuming high carbs, consuming sugar food, sugary drinks. And of course, no, yung iba, not chewing their food properly. Yung lunok na lang ng lunok. Okay? Tulungan natin ang ating stomach. You need to digest, to chew your food. Dito pa lang sa bibig natin, sa buccal mucosa natin, sa pag-chew pa lang natin, may enzymes na yan na nag-start mag-digest. Okay? So, tulungan natin ang stomach natin. Eat real foods. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Huwag po tayo magmamadali. Please. Alam ko, late na kayo, pero health is wealth. Yung trabaho, yes, nagano ng wealth din ninyo, pero pagka isinalang-alang ninyo ang health ninyo, hindi rin kayo makakapagtrabaho. Okay? So, yun lang po. Tapos, yung iba naman, no, yung abdominal obesity. Isa rin cause din ng GERD yun. Kasi yung pressure ng abdomen. Kaya kailangan natin mag-lose ng weight to decrease that pressure na yan para mag-improve yung acidity na nararamdaman nila. Okay? Ayan. Or kung hindi pa rin gumagaling, pa-check up ninyo, baka naman may bacterial infection kayo. So, anong nagkakos ng ulcer? Bacteria that causes ulcer is Helicobacter pylori. Okay? Pa-check niyo yan. Kailangan ng antibiotic. Okay. Yan. Okay. Good evening. Okay, nakakatuwa, no? O yan. Is LCD cause kidney stone or grow kidney stone if meron na? No. Okay? Yung iba nga, di ba, hindi naman naglo-low carb, nagkakaroon ng kidney stone. Why? They did not listen to their body. Hoy, paano yun, Dok? Paano mo malalaman na meron kang kidney stone?
Okay, pansinin ninyo. Pagka nagpa-urinalysis kayo, nakakita kayo ng mga amorphous urates, calcium oxalates, may plus or many, moderate, ganyan. May crystals na yon. So, ibig sabihin, nagsasabi na yung katawan niyo na kung hindi nyo aayusin yung fluids niyo, bakit nagkakaroon ng crystals yan? Pwedeng kulang sa hydration or too much hydration or sobra sa salt or kulang sa salt, dehydration din po yan. Yung iba naman, yes, possible po yung mga oxalate sensitive. So, ano ba yung mga food rich in oxalate? Siyempre, mga vegetable. Kaya kadalasan nagle-lessen tayo ng veggies or tatanggalin muna. Or, ang priority muna natin is fluids. Kasi kadalasan tayo mga Pinoy, very industrious, very masisipag, na nakakalimutan na ang kanilang inumin, pagkain, basta lang matapos yung trabaho, tatapusin. Kaya taas ang kamay ko sa mga Pinoy. Napakasipag talaga magtrabaho. Kahit saang lupalop, kahit saang bansa, napakasisipag nila. Okay? So, don't forget your fluid intake, your fluid per day. Ino-compute ko po yan, depende sa timbang ninyo. Okay? Iko-compute natin kung ano yung fluids per day na kailangan. Kasi pagka sobra yung inom, yung iba, Doc, 5 liters ang iniinom ko a day. 5 liters. Imagine yan. No? It can cause dehydration pag sobra-sobra din ng tubig. Ha? Tandaan po ninyo. Kasi, pansinin nyo, ba't kayo ihi ng ihi? Ihi ng ihi, ihi ng ihi. May electrolytes yung mga iniihi nyo. So, please, kung ano lang yung enough na water. Tapos, yung iba naman, mas paborito nila ang mga concentrated fluids. Ano itong mga concentrated fluids? Ito yung mga tubig na may kulay. So, kape, tsaa, okay? Madalas, ang sasabihin na, Doc, nakakalima, 6 na tasa ako ng kape. Okay? Ang maximum lang is 2 cups of coffee a day. Okay? 1 to 2 cups of coffee a day. Okay? Yun. Ayan. Hello sa inyong lahat. Please share this ha, para baka makahabol siya, matanong yung mga gusto. Naku po, 150/100. Kailangan nyo na po magpa-consult, baka kailangan nyo ng medication, or kung bata pa kayo, observe muna natin, change our lifestyle, tingnan natin. Kasi hypertensive, pinapalaki niyang puso. Hypertension damages also the kidney. No? Pwede rin madamage pagka hindi nakokontrol ang BP natin. Hindi lang diabetes. Okay? Hypertension is also one that will damage your kidney. Okay? So, control natin yan. Mataas ang cholesterol, as long as your other parameters are normal, normal ang weight mo, hindi ka hypertensive ka yata. Ikaw ito, no? Iniisa-isa na niya question. Sige. Sulitin mo. Hypertensive ka na. Okay? So, cholesterol lang ba? How about your triglycerides, your HDL? Mababa ba? Yung iba, mababang HDL, problematic din ang mababang HDL. Okay? High risk for cardiovascular disease. Cholesterol can be lowered by doing fasting and exercises. Yan. So, kailan po secret training mo? Siyempre, secret. Parang pag tinanong mo, confidential fund, hindi pwede sabihin dahil confidential. Alam ko rin, nagsisecret training ka rin, Gab eh. Okay? Kung secret, secret. Okay. Good evening po. For Sika po, di po ba masama yung i-take? Okay. Tandaan po natin, medication are good if you change your lifestyle. Wini-weigh kasi namin mga doctors, mga health professionals. Wini-weigh in namin kung magbibigay ba kami netong medication kahit may side effect.
Lahat ng mga medication may side effect. Okay, tandaan nyo. Pero mas merong damage yan sa katawan natin kung hindi for the sugar, kung hindi nyo makokontrol ang sugar, mas merong damage yan. Tandaan ninyo yan, ha? Kung hindi nyo kokontrol yung sugar ninyo, mas maraming damage. Anong damage? Stroke. Uy, diabetic? Yes. Complication of diabetes, stroke. Kahit normal pa ang BP mo, may stroke. Heart attack. CKD, nadadamage yung kidney, nadadialysis. Amputation, napuputulan. Yung iba, pagka nasugat, nangingitim agad ang mga extremities, mga paa. Napuputol. Okay? Yung iba naman, nabubulag. So, sa umpisa, nanlalabong mata. So, diabetic retinopathy. Yung diabetic neuropathy din, yung mga nerves naman. So, may damage. Pagka hindi natin ma-address yan, ito yung mga complication. Kaya itong gamot, it will help lower it down. Ngayon, kung hindi nyo babaguhin yung lifestyle ninyo, this medication has no benefit. Inom kayo ng inom ng gamot, kain kayo ng kain ng mga nagpapataas ng sugar, eventually, hindi rin enough yung Forxiga. Dadagdagan ulit yan ng ibang medications. Nagiging 2, naging 3, nagiging 4 ang oral medication yung sa sugar. Eventually, babagsak kayo sa insulin. Okay? Kaya yung iba, nagpapa-insulin na lang, nagpapa-take na ng oral medication kasi hindi pa sila maka-let go. Hindi pa sila maka-let go ng sugar, ng mga matataas ang sugar na pagkain. Well, pagka ganun, nadadamage din ang ating mga organs. So, please, it will help, pero eventually dapat nakokontrol ng sugar and then eventually mag-decrease hanggang sa tanggalin natin yung Forxiga. Okay? If 8.3 po yung sugar ko, tapos may hypertension po ako, ano po dapat iwasan ko? Okay. Pagka ganito po na mataas ang sugar, mataas ang blood pressure, okay. 2 na yan, nasa metabolic syndrome. May 5 criteria tayo ng metabolic syndrome. Yung binanggit mo, high sugar, high blood pressure. Yung 3 isa is abdominal obesity. Yung abdominal circumference. 35 inches and below dapat, pagka above, no, sa mga female yan. Sa male, 40 inches. And above, ang waistline, i-measure nyo dun sa umbilicus, dun sa belly button. Dun kayo maglagay ng medida. Okay? Kung 40 inches and above sa mga lalaki, 35 inches naman sa mga babae. Yan yung isa sa criteria ng metabolic syndrome. Tapos yung 3 na yun. So yung 2, high triglycerides, low HDL. So 5. Pag may 3 kayo niyan, nasa inyo na. 2, nasa inyo na. So, check mo yung lipid profile. Kung mataas ba trigly, mababa HDL. So, metabolic syndrome na kayo. Or kung may abdominal obesity kayo. Okay? So, pagka malaki ang waistline. So, meron kayong metabolic syndrome, high risk for cardiovascular disease, high risk for diabetes. May mga problem talaga yan. So, we need to address that. Okay, anong iiwasan? Focus kayo sa home-cooked meal, ang timpla ng mga lutong bahay, salt and pepper, herbs and spices. Tanggalin niyo po yung mga hinahalong pampalasa. Tanggalin niyo po yun. Okay, no processed food, no sugar din. Nakokontrol ang BP natin. Okay? But can I still eat meat? Okay. You can still eat meat as long as it's not processed meat, ha? Merong processed meat yan. Real meat po. So, saan natin nakukuha or na-procure ang mga real foods? Sa wet market, yung mga kinakatay. Make sure is bagong katay po mga yan. Okay? Ngayon,
If you have kidney disease, iba yun. We need to measure the protein requirement per day. Okay? Kaya kadalasan yung ibang mga may kidney diseases, meron akong mga ina-advise sa kanila. I need to talk first to the patient kasi papipiliin ko lang sila ng mga ilalahad ko yan. Lalahad ko lahat ng baraha. Then, they decide. Okay? Ang healing ng ating katawan, it will depend upon you. So, when you ask me, Doc, gagaling ba ako sa aking gout? Doc, gagaling ba ako sa aking fatty liver, sa aking diabetes, sa aking autoimmune diseases, sa aking hypertension? It will depend upon you. Kasi kayo po ang gagawa niyan. I will just instruct, I will just advise. Kasi yung mga nag-e-enroll sa program namin, Kuya Gibo, okay, nag-e-enroll sa program, sumusunod, nakikita nila yung improvement. Pagka nag-cheat, nakikita nila din yung pagpangit ng mga vital signs. So, yung iba nga, tinetesting pa nila eh. Testing the waters. Okay, kung pwede na daw sila. Ayun, hindi pa rin pwede. Okay, you need to have a lifestyle na ganito kung gusto niyo mag-improve ang health. I know, sa umpisa, mahirap. Marami nagsasabi, Doc, napakahirap ng ginagawa ko. No? Parang nililimitahan ko yung mga kinakain ko. Well, kung sa totoo lang, nung panahon ng mga lolo't lola ninyo, limitado mga kinakain nila noon. Hindi sila namamatay sa hypertension, hindi sila namamatay sa diabetes, hindi sila namamatay sa gout. Wala. Bihira. Wala yan masyado. Alam mo kung saan namamatay ang mga ninuno natin noon? Ulcer. Bakit? Yun nga. Very industrious, nakakalimutan kumain dahil gusto magtrabaho. Kaya ang nangyayari, minsan hindi nakakakain. Okay? So, iba ngayon. Very easy ngayon ang mga pagkain ngayon. Okay? Ayan. Dun sa mga kumakain ng meat, you need to chew it, 20 times or more before swallowing. Kasi kung hindi nyo ngunguyan yan, mahihirapan kayong ma-digest yan. Meron akong hindi lang isa, tatlong magkakapatid. Naglo-low carb to. Nung una ko sila nakita, pagpasok pa, uy, ang lalaki. Puro overweight Pero nung na-interview ko sila, imagine mo, pumayat na sila ng 10 kilos nun. So kung tingin ko sa kanila is overweight ngayon, dambuhala pala noon. Okay? So ang complaint nila is, Doc, ano yung pagkakain ko after eating my meal, nakakaramdam daw sila ng pagbigat ng dibdib. So, I check their ECG, X-ray. So, normal naman ang kanilang mga laboratories na yung ECG normal. Okay, sabi ko, how do you eat your meal? Nagmamadali ba kayo? Naku, lahat sila nagsasagutan. Naku, yes, Doc. Late na kami sa work, yung meeting namin, kaya, imagine mo, kakain ng meat, nagmamadali. So, hindi nilang inunguya. 2, 3. Ang sarap. So, napaparami pa sila ng kain. So, sabi ko, you need to enjoy your meal. Huwag po kayo magmamadali. Chew it 20 times or more before swallowing. Then, yun yung advice ko. After a week, nagme-message, nagte-text, thank you so much, Doc. Nawala yung nararamdaman ko. And, nag-i-improve. Hopefully, magkita-kita ulit kami, sila magkakapatid, at makita ko, hindi na yung overweight makikita ko. Normal weight na. Okay? Yan. Okay. Bakit yung likod ko parang mag-init, minsan pakiramdam? Mainit ang likod. Okay. Number 1, kung naiinitan po, tingnan niyo po ang environment. Baka walang ventilation. Number 1. Number 2, hydration. Baka hindi kayo uminom ng fluids. It addresses yan. Kaya minsan, yung electrolytes din, kailangan natin.
pagka may patient ako may fever, lalo na sa mga pedya, mga bata, kahit mga adult. If you have fever, drink electrolytes. Why? Pagka mataas ang fever, nadi-dehydrate din tayo. Nagsisweat yan eh. Okay? Drinking electrolytes will help you lower your temperature, will help you boost your energy din. Parang nakaswero lang yan. Ito yung swero na iniinom. Okay? Electrolytes po. Okay. Doc, type 2 po ako, diabetic. Ang kuko sa paa ko po natutuklap. Bakit po kaya? Natutuklap. Okay. Pagka-diabetic, no? Pagka may injury yan, matagal mag-heal. Yung healing time niya is matagal. So, pwedeng nasugat, no? Hindi nag-heal, kaya ayan, nagtutuklap-tuklapan yan. So, ang gagawin natin, i-address natin yung shoes ninyo. Baka isa yan sa... Alam nyo, ang mahalaga sa mga sapatos natin is the comfort, hindi the forma. Meron, no? Bumibili ng pamporma, pero pagka pinasok mo yung shoes, napakasakit. Lalo na yung mga matataas ang takong, ha? Okay? Well, hindi natin maano yan. Yan yung pang-ano ng mga ladies. Okay? Pero pick your shoes properly. Ang kailangan natin yung very comfortable sa shoes, sa fit natin. Okay? Tapos, palaging naka-slippers para protection din yan. Kailangan maprotektahan. Lalo na kung diabetic, protektahan ninyo ang paa ninyo. Kasi pagka nasugat yan, mas malapit sa lupa, mas malapit sa dirt, so mas prone sa infection. Pagka na-infect yan, baka ma-amputate yan. Nangitim, ma-amputate. Eto ha, meron sa kaming coachee, diabetic, ang mother niya diabetic. So parang family of diabetic na to. Okay? Nakaapak ng pako. Okay? So, kinabukasan, nangitim yung portion ng naapakan niya. Portion ng punctured wound. Okay? Nangitim. Okay, pinakonsulta. Sabi ng kanyang doctor, we need to amputate. Naku po. So, nung nasa OR, ang alam nila, paa lang yung puputulin. Lumabas ng OR hanggang leg. No? Yung leg ang naputol. Bakit? Nung kanilang pinuputol na, yung damage pala, yung bulok, umakyat na. So please, your diabetes should be controlled. Iwasan masugatan ng paa. Kasi yan, amputation is complication of uncontrolled sugar yan. So, ingat po tayo. Okay? Okay, sabi ng doctor, may pasyente daw sila nasira kidney, nasira liver sa strict low carb. No. Nasira yan, no? Hindi natin alam kung bago siya nagsimula mag-low carb, baka sira na yung kidney. Kasi marami po sa atin, no, mga pasyente, hindi naman alam ang low carb. Bakit nasisira ang kidney? Bakit nasisira ang liver nila? Hindi pa nila alam ang low carb nun. Aba, marami po ha. Kukunti lang. 1% lang yata naglo-low carb sa Pilipinas. Kukunti lang po ang naglo-low carb sa Pilipinas. Okay? Pero, mas marami ang damaged kidney, mas marami ang damaged liver not doing low carb. So, ano yun? Ngayon, dun sa mga nag-strict low carb, may mali po silang ginagawa. Kaya nasira ang kidney. Kaya nasira ang liver. Ito nga, kaya nga, ang advice ko sa inyo, if you're going to change your lifestyle, you need to consult your trusted doctor or kung ano yung lifestyle na gagawin nyo, doon kayo magpakonsulta para nagkakaintindihan po kayo. And you need to have baseline lab result. Hindi po pwede yung, uso ngayon tong low carb. Kagayahin ko nga. Tapos, after 2 months, nakaramdam ng discomfort, nagpa-laboratory, ang dami palang pangit sa laboratory nila.
you need to first to do a baseline laboratory. Okay? So, monitor lang, magpa-advise lang. Kasi kahit na matagal na kayo naglo-low carb, no, meron pa rin kayong mararamdaman discomfort. Ang advice ko, if you are doing the low carb correctly, wala kayong mararamdamang discomfort. Palaging energetic. Lahat ng masasakit sa inyo, nawawala. No need for medication. Yan yung tamang paglo-low carb. Kaya nga may program kami, if you have problem na doing this low carb correctly, you can enroll. We will guide you for a month or 2 months. Parang bootcamp yan, tuturo namin yung proper way. Okay? Yan. Parang ano lang yan eh. Di ba, high carb kayo. Di ba, only rice. Tapos, may mga dessert. Pag mali-mali yung ginagawa natin, unlimited, no? Diabetic ka na, tapos unlimited pa ng rice, only rice, yan yung, tapos kain pa rin kayo ng mga sugary food, sugar drink. It will also damage your kidney, your liver. Okay? Kaya, pag mali ang ginagawa ninyo, kakaroon talaga ng problem. Okay. Doc, ask lang if 2 mm na kidney stone mo ang sambong ba ay kayang matunaw ito? Okay. Maliit lang ang 2 mm, ha? Hindi lang yung mga medication like, sambong is a herbal medication. Okay po yan. Okay? You need to have proper fluids. So, bakit ba nagkaroon ng kidney stone? Dehydration yan. Primarily, dehydration. Tapos, iwas ka ng mga nagkukos ng most common kidney stone made up of calcium oxalate. So, kaya pagka mga may kidney stone, pinagbabawalan ko ng mga food rich in oxalate. Ano ba ito? Vegetable. Iwas muna tayo dyan. Okay? Tapos fluids. Primarily, fluids po ang problem pagka may kidney stone. Pagka may buhangin ang ihi natin, mga amorphous urates, calcium oxalates, may buhangin na yan, may mga crystals na yan, buhangin na yan. Ibig sabihin, dehydrated po tayo. Okay? We need to, yung fluid natin, umiwas muna tayo sa mga fluids na nagkokos ng diuresis. Okay. Okay. Pwede ba mag-take ng vitamins habang naka-LCF? Okay lang. Sa akin, I advise to those who are underweight. Yan. Nagbibigay po ako ng vitamins sa mga underweight. Pero pagka normal weight, overweight, obese, no need. Hindi ako nagbibigay. Okay. Oh, Sir Adrian Santiago, yes, kamusta ka dyan? Isa itong magiting na bombero. Okay. Doc, pag nag-start po ba ng... Ay, ano yun? Nawala. Ako, nawala yung question. Sorry. Any advice po sa constipation? Okay. If you are constipated, number 1, kulang sa oil. Number 2, kulang sa fluids. Number 3, sedentary, kulang sa galaw. Okay? Kailangan natin i-address yan. Okay. Okay. Kung may mga fatty liver, ay nako. Okay. If you have fatty liver, focus sa home-cooked meal, out ang mga prutas except the strawberry and avocado. Okay, bakit? Fructose, nagpapatas. Ito yung tinatawag namin na non-alcoholic fatty liver disease. Dati, nung 20-30 years ago, ang uso is the alcoholic fatty liver. Kasi madalas mga manginginom ang mga Pinoy. Ngayon, nababawasan na ang mga umiinom. Okay? So, madalas is may bata na rin na nagkakaroon ng fatty liver. Youngest na patient ko is 12 years old. Akala diabetic siya. Bakit? Nangingitim yung leeg niya. Nangingitim, tapos obese siya. Taba. So, natatakot baka diabetic.
Yung pina-check ang kanyang sugar, normal, pero yung liver enzymes, 180 ang result. So, sabi ko, need natin ultrasound para makita kung gaano ka-extent ang fatty liver niya. So, nung na-ultrasound, moderate fatty liver. Imagine mo, 12 years old, has a moderate fatty liver. Pagka hindi natin na-address yan, ako, paano kung naging liver cirrhosis na? Irreversible. 12 years old pa lang to. Okay? So, change your lifestyle. Yan yung pinaka-importante dyan. Okay. Paano pabababain ang CREA? No? Yan yung pinaka-importante. Number 1, no? Wag muna kayo mag-panic. Mataas ang CREA ninyo. Baka naman dehydrated lang kayo. Baka naman puro kayo workout. Workout without hydration. Maraming mga tumatakbo na hindi umiinom. Delikado po iyon, ha? Ang importante, you need to hydrate every time you do some workout. Okay? Consult pa rin to. Mataas ang CREA. Alamin natin ang BUN. Alamin natin kung anong sugar ninyo. Normal ba or mataas. Kasi isang complication nga ng diabetes, uncontrolled sugar, is kidney disease. Usually, tumataas ang CREA. Tapos ang CBC, bumababa ang pulang dugo. We need to consult that. Not only this creatinine ang i-focus natin. Pero, ayusin nyo na yung kinakain ninyo. Better consult. Okay? Any tips po na di ma-feel pag low carb parati po ako nakakain ng rice pag nasa bahay? Okay. Paano? Actually, no, yung as long as walang bread, walang pasta, walang pansit, walang mga processed food, walang sugar food, sugar drink. Kung nakakain ka pa ng rice, nasa tinatawag ko dyan liberal low carb or moderate low carb. Moderate low carb, you can consume one cup of rice. Ang liberal, 2 cups of rice. Ito yung mga, pagka mga elderly, 70 years old and above, hindi ako strict unless gusto nung patient na mag-strict siya ang low carb. And kung may mga health condition. Pagka may diabetic po, much better talaga yung mga carbohydrates natin, ibaba natin to 20 grams. Okay? Much better yon para makontrol natin agad yung sugar. Kasi the longer na matataas ang sugar nyo, stays high, the longer damage it does to our cells, to our body. Okay? Any tips? Talagang tatanggalin nyo ang cravings. Paano nyo tatanggal? Ka-cut off nyo talaga ang mga food that has high carbs, has sugar, has processed food. Tatanggalin nyo talaga. Eventually, malalaman niyo hindi na kayo nakakain ng rice, ng bread, ng any processed food. Okay. Sige. Isa lang ang sasagutin ko. Compute ko, ano ba tamang dami ng iinumin? 54 kilogram. 2.2 divided by 2, 59 ounces, 2 liters. So usually nasa, 1.6, 1.7 liters of fluids a day. Okay? So alamin niyo rin kung tama ang timbang niyo. Okay? So, ayan. Ano pa? Pag matagal po tayo, Doc, sumasakit po ang bewang ko. Pag matagal na nakatayo, sumasakit po ang bewang sa likod. Okay, number 1, obese ba kayo? Pag overweight, obese, talagang ang spine ang problem. Yung bulk ng bigat ninyo. Imagine mo, 30 kilogram overweight kayo. Sige nga, bumili kayo ng 30 kilogram na isda. Buhatin niyo yan, magdamag. Talagang sasakit ang katawan ninyo. You need to lose your weight. Okay? Tapos, matagal na nakatayo, pwedeng dehydration kung sumasakit ang katawan natin. Okay? Masakit ang tuhod ko every time na lalakad ako ay may popping sounds. Iba yung pooping sound. Popping sounds lalo na sa morning. Okay. Well, mga joints yan, usually normal yan, tumutunog. Ayan, tumutunog yung ano ko. Okay? So, basta hindi masakit, okay lang yan.
we need to drink fluids, do some stretching, lifting weights, cardio exercise. Yan. Yan ang kailangan natin. Okay. Anong gagawin pag naglalagas yung buhok na padalas ako timad kain ko po? Okay. Kadalasan yan yung mga nag-extended fasting. So, kulang na po ang nutrition ninyo, kaya pwedeng maglagas ng buhok. Okay? Or, deficient in vitamin B7. So, biotin po yon. You can take biotin, no? Tingnan natin. 10 mg once a day po yan. Okay. Tapos tingnan natin, baka anemic na kayo. So, need natin ng mga laboratory, CBC, so para malaman natin kung diabetic. Okay? Ay, 153 ba yung CREA nyo? Taas yun. Kaya yan. Kaya natin pababain yan. I have patient na nasa 400 ang CREA, down to 200, down to 150, 120. Okay? Tinama lang yung kinakain, hindi nagpupuyat, fluid intake, ayos. Okay? Nag-exercise. We need that. Okay? Kailangan nyo lang ng may makakausap, i-explain yan. Okay? Huwag kayong mawawala ng pag-asa dun sa mga sinasabihan na condolence sa kanilang reseta. Nako, imagine that. Sasabihan ng condolence, hindi nyo na lang tulungan how to reverse yung illness na yan. Kasi pagka tinakot natin ng, ipapaliwanag dapat na pwede mong umokay ang health. Kasi madalas, ang advice sa atin, nakakatakot, nagkakaroon ng anxiety. Marami akong mga patient ganyan. When they come to me, takot na takot. Gusto nga, ASAP, Doc, kailangan ko ng consultation mo. Ang problem, puno yung slot ko. May time, isisingit ko na lang. Sige na nga, isingit kita. So, pagka nakausap na ako, nawawala. Kanina lang, alas 7 pa lang yata, alas 8. 7 past, 7:30 a.m. Umaga. May nagdo-doorbell sa bahay. Kamag-anak namin. Pinakita yung laboratory niya. Mild fatty liver. Hindi daw siya nakatulog. Dun sa ultrasound na nakita daw niya, mild fatty liver. Okay? Yung liver enzymes niya daw 2 weeks ago was 120. Okay, mataas. Pero nung inulit daw after 2 weeks, nasa 64 na. Sa 64. Kaso hindi siya nakatulog. Talagang bumabagabag sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, yung word na mild fatty liver. Nung kinausap ko na ganito, ganyan, nawala daw yung kanyang anxiety. Natutuwa ako, ang kanyang doktor is an IM. Ang in-advise sa kanya, tanggalin ang tinapay, tanggalin ang kanin, tanggalin ang pansit. Okay? Ito ang kakain. More of Mediterranean ang in-advise sa kanya. More of Mediterranean. So, medyo inayos ko lang yung mga kakainin niya. Tapos, at the age of 72, hindi ako stricto dyan. Kasi, nagiging stricto lang ako sa mga 70 years old and above kung nakabantay ako, kung nakamonitor ako. Yung daily monitoring. Kasi delikado po yan pagka nagtanggal ng mga nag-low carb, nagtanggal ka ng mga high carbs, mga processed food, sugar food, tinanggal mo yan lahat. Madi-dehydrate. Kaya nga takot na takot yung kamag-anak namin dahil nanghihina siya. Takot na takot siya dahil sa panghihina. So sabi ko, sige po, ayusin natin itong mga kinakain ninyo. Sabi niya, Dok, pwede ba akong magkanin? Okay, basta walang tinapay, you can consume 1 cup to 2 cups of rice. Hindi, Dok, kahit lang, kalahati ng kanin lang. Sige lang po. Basta lahat na po yung mga processed food, tanggalin natin. Okay? Ang mahalaga, mag-improve yung nararamdaman nyo. Pero eto, binigyan ko siya ng electrolytes. Kasi, yun yung kulang
sa ingredients, yung electrolytes. Sabi ko, try nyo po muna walang take muna kayo ng electrolytes. Pagka naka-recover, nawala po yung panghihina nyo, ibig sabihin, dehydrated po kayo. Okay? So, nakakaawa kasi pagka mga elderly 70s, tapos nanghihina, pwedeng dehydration once na nagtanggal sila ng kanin, ng tinapay, ng pasit. Imagine mo ngayon lang ako nakarinig, ang doktor niya, IM, sinabihan siya tanggalin to. Mga carbs, tanggalin. Pero, may kinorek naman ako sa kanila kasi hindi nag-advise ng hydration. Okay? Yun yung pwedeng mangyari sa atin once we do the low carb. Madi-dehydrate talaga tayo. Okay? Okay. Ang albuminuria, yes, protein in your urine. Pwedeng maging transient and ma-flush out within and also advisable po ba na magbawas na ng meat? Actually, hindi nasusobrang kayo ng meat. Bakit? Hindi nyo kasing inunguyang mabuti. Maraming mga carnivore, maraming po mga low carber. They do not chew their meat properly. Kaya akala nyo gutom pa kayo. So, kumukuha again kayo ng another serving. Pero pagka nginuya nyo mabuti ang mga karne, magugulat kayo, busog na kayo. Kaya minsan ayokong kumain ng steak madalas. Kasi hindi ako nagugutom the next day. Okay? Yun yung parang kulang yung kakainin ko if ever. Okay? Ayan. Ayan. Ano po dapat i-take sa maagang andropause? Wow! Sa mga lalaki po yan. Okay? So, pag nagsusungit na yung mga lalaki, mga nag-a-andropause na yan. Okay. Bakit nag-a-andropause? Hormone yan. So, you need to eat real foods. Okay? Exercise, do fasting, it will alleviate yung mga symptoms ng andropause, yung mga nararamdaman, mga sakit-sakit, mga discomfort, ma-address po yan. So, real foods, do fasting, exercise regularly. Okay? Doon sa mga wala pong mga budget, I'll be in Kitomojo, Bacoor, Cavite, tomorrow, 11 a.m. See you there. Dalhin niyo yung mga laboratory ninyo. I-discuss natin. Free consultation po ito. Bringing back to the community. Okay? If you want to improve your health, you adapt, you will evolve. Maraming magsasabi, hindi, Doc, hindi ko kaya. Kakayanin niyo. Once na alam niyo, yung iba sumusuko Nandun na Kaso nakaranas ng discomfort, nahihilo ako. Kumain na ng mga high carbs na wala. Okay? Andun na. Mag-electrolytes kayo. Yung iba, pwede agad mga salt, pinch of salt lang or uminom kayo ng electrolytes. Okay? Nawawala yung mga nararamdaman. So, pag na-overcome yan, mag-adapt ang katawan ninyo, ang sarap yung benefit ng paglo-low carb, benefit na mararamdaman ninyo panghabang buhay. If you will be consistent. Marami kasi nagawa na yung low carb, kaso bumabalik pa rin dun sa high carbs. So, bumabalik yung magta-transition ulit kayo. Bumabalik ulit yung mga mararamdaman niya. Kaya nga pagka napansin nyo, ang hirap ng igalaw-galaw yan, nakakaramdam kayo ng mga discomfort, ibig sabihin, bumabalik kayo sa dati. Okay? So, right mindset, proper nutrition, the low carb nutrition, doing fasting intermittent, and having an active lifestyle. Be the best version of yourself. Please share this live para makaabot dun sa mga mahal nyo sa buhay or sa mga kilala nyo na gusto nyo ring gumaling ang kanilang health condition. Adapt and evolve. Bye-bye po.